Ganito po ang example ng kabobohan ng Duterte vloggers at papaano sila magbigay ng mali siya sa mga post. Ayan, lakihan po natin. Ito po, yun binibigyan nila ng mali siya yung maleta. Ayun yung maleta, no. Ayan what is the black thing on the floor? Looks like a suitcase. Ay, sinasabi nila, no, sa comment section, sasabihin naman niya, baka pera daw, ganyan, di ba? Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa simbahan, no? Tatanggap ng pera sa harapan ng mga maraming tao? Kaya nagpahayag na po mismo ang simbahan at kinukundina yung mga ganitong post. Ayan po, pinakita kung ano laman ng suitcase. At meron pang video, ito, panoorin natin. Ayan bubuksan po yan. Di ko na inano yung sound, baka ma-copyright pa eh. Ayan di ba? Yung chalice, di ba? Palalagyan ng wine. May lalagyan ba ng pera dyan? May espasyo ba yan para sa pera? Wala naman eh, di ba? Ganyan po gumawa ng fake news ang mga DDS. Pero ito, hindi to fake news ha. Ayan vlogger po yan ni Sara Duterte. At yan po ay isang patunay na sangkot si Sara Duterte sa pagbebenta ng bawal na ganon. No, at kumukobra siya dahil nahulihan, di ba? Ngayon, vlogger po yan at nakakawala at nahulihan sa panahon ni Digong sa panahon na presidente si Digong. At alam niyo na kung ano nangyari, di ba? Kayo na humusga, no? Protektado malamang ni Sara Duterte. Alright, once again, balita at kalaman. Let's do this again. Let's go.